Alam mo, nagagalak na ako na nakipagkumbaba na ang dating presidente. Kung tutuusin, mas matanda si PRRD. Dapat yung mas bata ang nagkakaroon ng initiative. Pero matanda siya, mas nauna naging presidente, siya na nagpakumbaba. Na gusto niya kausapin. Social volcano po yan. Like we have not seen before. At nagbanta na po niyan yung sarili niyong kapatid na ayaw niyo naman pakinggan. Mr. President, kung anong ginagawa ng inyong mga kalyado sa Kamara, bakit ko sinasabi galing sa Kamara yan? Eh yung gusto nilang baguhin sa ating saligang batas ay yung provision kung paano ang Kongreso magpo-propose ng pagbabago sa saligang batas sa taong bayan. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Attorney, balikan ko lang yung naitanong ko kanina tungkol po dito sa pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na handa itong makipagpulong kay Pangulong Bongbong Marcos kaugnay nga sa ating network, itong SMNI at maging ang kanyang programa. Basahin ko lang yung kanyang sinabi, nadali yung aking gikan sa masa para sa masa, isali ko na lang yung akin because importante sa akin yon. I do not want to confront the president but rather I'd like to talk to him indirectly kung bakit ganoon. As far as I am concerned, I have not crucified him, not even criticized him severely, maybe commented on the directions that the government is proceeding. Pero sinagot din ito ng Presidential Communications Office, sabi ni Secretary Chiloy Garafil, President Marcos is always available to former President Duterte. The President will contact him now to ask if he wants a meeting. Anong masasabi? Alam mo, nagagalak na ako na nakipagkumbaba na ang dating presidente. Kung tutuusin, mas matanda si PRRD. Dapat yung mas bata ang nagkakaroon ng initiative. Pero matanda siya, mas nauna naging presidente, siya na nagpakumbaba. Na gusto niyang kausapin tungkol sa SMNI itong ating presidente. At dapat naman kausapin. Bakit? Ang NTC po, nasa ilalim ng Office of the President dahil executive branch of government yan. Yes, nasa ilalim po yan ng DOTR, attached agency ng DOTR, pero ang transportation ay sa ilalim pa rin ng presidente as chief executive ng executive branch of government. So lahat ng gawain ng NTC, gawain ng ekutibo. So ayan po, nagpakumbaba na si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Siguro naman, sapat na yon para kayo makapag-usap. Na maklaro na po, once and for all, hindi lang yung issue ng SMNI, kundi yung issue rin ng ICC. Dahil PBBM, sabihin ko sa inyo, pag kayo'y hindi gumalaw para pigilin ang ICC sa pag-iimbestiga sa Pilipinas, magagalit ang taong bayan. Dahil dadating po sa punto yan na mag-i-issue ng warrant of arrest laban kay Presidente Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Pag nangyari po, social volcano po yan. Like we have not seen before. At nagbanta na po niyan yung sarili niyong kapatid na ayaw niyo naman pakinggan. O kung ayaw niyo pakinggan, ako na po magsasabi niyan. That is a social volcano waiting to erupt. So, sana po, kunin na natin itong pagkakataon na mag-usap ng mabuti, ng malinaw-linaw. Huwag na po kayo makinig sa mga miron, sa mga marites. Ayan na po, it came from the horse's mouth. Wala po siya kinalaman sa distab. Sa tandang niyang yan, at sa katotohanan na wala na siya sa puder, sino pa makikinig sa kanya? Alam ko po ang feeling niya na minsan kayo nasa puder at ikaw wala na sa puder. Wala na po talaga makikinig sa iyo pag wala ka na sa puder. Lalo na ikaw nakabaston na. O yan ba ho ang tao na po pwede mag-distab? Let's be realistic. At sana po, pag kayo nakapag-usap, pag-usapan nyo na rin tungkol dito sa charter change. Alam nyo ba ho, Mr. President, kung anong ginagawa ng inyong mga kalyado sa Kamara? Bakit ko sinasabi galing sa Kamara yan? Yung gusto nilang baguhin sa ating saligang batas ay yung provision kung paano ang Kongreso magpo-propose ng pagbabago sa saligang batas sa taong bayan. Sa ngayon po, kapag ang piniling pamamaraan ay yung Constituent Assembly, kung saan ang Kongreso mismo magbibigay ng mga proposed amendment, kinakailangan voting separately ang Kamara at ang Senado. Bakit? Siyempre, kung voting jointly yan, talo ang Senado. 24 lang ang Senado, 318 ang Kamara de Representante. So, aminin man o hindi, bagamat ang nakikita natin mga larawan na kumakalat sa social media, ay itong si dating Congressman Garbin na kabahagi ng Ako Bicol
na pinamumunuan ni, ay nako, Zaldico, na chairman ng Committee on Appropriation, napakalapit kay Speaker Romualdez. Hindi ka naman po pwede maging committee chairman ng appropriation na pinakamalaking pondo ang hawak kung hindi ka malapit sa speaker. Siyempre, at dahil ang magbebenepisyo dito sa proposed amendment na ito ay ang Kamara, dahil masusunod na ang gusto ng Kamara kung paano baguhin ang ating saligang batas, at isa na dyan po yan ay para buwagin nga ang Senado at gawing Parliament ang Kongreso, para sa ganon ang speaker ang magiging Prime Minister. O di ba obvious naman yan na ito'y nanggaling sa hanay ng Kongreso, aminin man o hindi. Sino magbebenepisyo? Kongreso. Dahil yung kanilang nais na gawing parliamentarian, yan na nga po yung sinabi ni Senator Amy Marcos na merong gustong mag-prime minister dahil hindi manalo sa pagiging presidente. Alam mo, binababoy nila yung konsepto ng People's Initiative. Alam mo, yung provision na yan ng People's Initiative, kung saan ang taong bayan mismo ay pwede mag-propose ng pagbabago sa saligang batas at ang batas sa pamamagitan ng 12% per district na pirma ng taong bayan, yan po ay dahil gusto nating i-institutionalize ang people power. Yung kapangyarihan ng taong bayan na magdesisyon sa kanilang tadhana. Yan po yung kinopya naman natin. Lalong-lalo na doon sa Switzerland. Na talaga ang Switzerland, kapag sinabi ng tao, pati proyekto ng gobyerno, may isang tulay doon na nakabinbin, hindi natapos, dahil sabi ng taong bayan, ayaw naman ituloy. Sinusunod ng gobyerno. Dapat ganyan naman talaga sa demokrasya. Abay, binababoy pati yung konsepto ng People's Initiative. Hoy! Kaya nga ang tawag dyan, People's Initiative. Dapat magaling sa taong bayan. Hindi dapat nanggagaling sa mga politiko na nais makinabang sa pagbabago ng saligang batas. Kung gusto mo maging presidente, gawin mo ang tama na maging popular ka, na manalo ka sa eleksyon bilang presidente. Hindi sa pamamagitan ng pagbabago ng saligang batas dahil alam mong kaya mong maging prime minister. Di ba? Bakit? I-deny nyo pa ba yan? Ayun. Kaya ngayon, ang tanong, hindi po yung People's Initiative. That's a congressional, a speaker's initiative. Pangalawa, saan galing ang pondo dyan? Napakamahal niyan. Kukuha ka ng 12% na boto kada distrito. There's 65 million voters. 6.5 plus kalahati ng 6.5. Ayan na naman tayo. 3.25. 3.25. So magkano yun? Magkano yun? 6.5 at saka 3.5, more or less, 10 million pirma ang kinakailangan. Saan mo kukunin ang pondo para lang mag-organize, kumuha ng pirma dyan? O ano ngayon ang nasa social media? Una-una, nagbabayad daw 100 pesos. 100 pesos times 10 million. Magkano gagastusin nyo yan? Idagdagan mo lang ng 2 zero yung 10 million. Magkano na yun? Tama ba? 1 billion. 1 billion, tama. 1 billion! Saan kukunan 1 billion? Busisiin natin ngayon ang budget ng Kamara. Tignan natin yung kanilang extraordinary expenses. Di ba? Yan yung mga kahit anong kadahilanan pwede nilang paggastusan. Di ba? Sabi nila wala silang confidential and extraordinary expenses na meron naman. Dyan ba i-charge yung gastos dyan? 1 billion? Pero ang punto doon, ba't nyo bababuyin? Hindi naman nanggagaling sa hanay ng mga mamamayan yan. Number 2, bakit kayo bumibili para sa pirma? Miski yung mga dating pirma sa panahon ni FDR, sa panahon ni GMA, walang napapabalita na nagbo-vote buying. Ito, signature buying. At kung hindi naman signature buying na 100 pesos, ang nasa social media ngayon at pinatutuhanan ng mga mayor na kakilala ko, abay pinapipirma, akala ng mga porbing pumipirma, ayuda. Yung pala, charter change na. Bakit linilin lang din ng taong bayan? Ganyan na ba kayong kadesperado? Lahat po yan, nakuha ko as feedback galing po sa mga lokal na opisyalis. Ako naman po naging kongresista, naging presidential spokesperson, so marami rin akong kakilala ng mga mayor dyan. Sila nga yung padala sa akin ng form. Nagsasawa na nga ako, dami na sa akin nagpapadala mga mayor. Ang akin sinasabi, manindigan po tayo dahil hindi po yung People's Initiative. Yan ay initiative ng mga gahaman sa kapangyarihan na binababoy ang ating konsepto ng People's Initiative. Attorney, bakit hindi na lang kaya buksan ito ang usapin sa Kongreso? Kasi ano sila? Ah. Hindi For as long as the Senate
will vote separately, hindi sila papayag na bubuwagin ang kanilang mga sarili. Pero ang problema din kasi nito, na ipapaliwanag ba ng husto sa taong bayan kung ano yung sinasabing kumakalat ngayon sa social media na pinapipirma na kasi pwedeng basahin tapos pirma lang agad without yung tamang kaalaman na ipaparating ba sa publiko. Bakit hindi na lang kaya na kung hindi man mabuksan ang deliberasyon, kahit publicly na lang na mabanggit, di ba? Unlike sa naalala mo dati yung nag-ikot talaga yung ilan sa mga proponent nitong federalismo, nagkaroon talaga sila ng mga pagpupulong, mga convention para maipaliwanag ng husto yung layunin ng kanilang isinusulong na federalismo. Pero kung ganito na bigla na lang may pinapipirma, parang hindi proper na Well, kaya nga nung panahon ni GMA, napawalang bisa yung pirmawan ang tinatawag ko. Sino ba yung naging Cagayan na processing zone administrator? Siya yung nanguna doon sa unang pirma eh. Sinimulan ata yan panahon pa ni FVR eh, no? Pero napawalang bisa yon. Bagamat merong batas na ipinasa si Senator Rocco, no, na di umano ay implementing rules para dito sa People's Initiative. Ang sabi ng ating Korte Suprema, hindi sapat yung batas na yan para maging implementing rule kung ang People's Initiative ay gagamitin para amendahan ang ating saligang batas. Yan po ay sang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa isang kaso na si mismong Miriam Defensor Santiago naghain. O yan ang desisyon. Yung batas ni Raul Rocco hindi sapat na implementing rule kung ang pirma ay gagamitin sa pagbago ng saligang batas. Yan sinasabi mo na hindi in-explain sa taong bayan. Yun ang problema. Paano unang-una ma-verify ng COMELEC yung mga pumirma na galing sa 12% kada distrito, alam nila kung anong pinipirmahan nila, lalong-lalo na sa nangyayari ngayon na ang sinasabi, ayuda. Hindi naman pala ayuda, charter change pala yung pinipirmahan nila. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.